Ang intestinal o parasitic worms ay isa sa main type ng intestinal parasite sa katawan ng isang tao. Ang mga ito ay kadalasang makikita sa mga subtropical at tropical regions. As of 2016, kumulang 3.5 billion na katao ang nakakaranas ng intestinal parasite infection. Karamihan sa mga bansang may malaking infection ng intestinal worms ay nakakaranas ng poor sanitation. Ang ilang mga tao ay mas mataas ang risk na makuha ang intestinal worms, katulad ng mga may mahinang immune system, matatanda, mga bata, at mga taong may HIV. Ang mga intestinal worms ay maaaring makapag-cause ng iba't ibang simptomas sa katawan. Ilan dito ay may pagkakatulad sa iba pang gut disorders. Narito ang mga most common na signs at simptomas ng intestinal worms. Loss of appetite, fatigue, abdominal pain, bloating, nausea, weight loss, upset stomach. Sa ibang banda, maaaring makapagpalabas ng ibang parte o segment ng intestinal worm sa pamamagitan ng stool. Ngunit, ang mga intestinal worms ay maaaring maging sanhi ng severe intestinal blockage na nagiging dahilan ng pagkakaroon ng difficult bowel movement. Narito ang mga iba't ibang uri ng intestinal worms. Tapeworm, ang isang uri ng flatworm na nakatira sa ating intestines na kung saan ay idinidikit nito ang kanyang katawan sa ating intestinal wall. Karaniwan itong humahaba between 3 to 10 meters. Ilan sa mga tao na may tapeworm ay nakakaranas ng mild symptoms o di naman kaya ay walang simptomas. Ilan sa mga tapeworms ay nakatira sa tubig na kung saan ay naipagkakaloob sa ating katawan sa pamamagitan ng pag-inom ng unclean water. Ang ilan ay nakatira sa karne tulad ng baka o baboy. Pag ang mga ito ay nakain ng raw or unclean, maaari itong maipasok sa katawan ng tao. Hookworm. Ito ay isang uri ng bulate na karaniwang pumapasok sa katawan ng tao sa pamamagitan ng unsanitary soil. Ayon sa CDC, nasa 566 to 740 milyong katao sa buong mundo ang mayroong hookworm infection. Ang mga ito ay tumitira sa small intestine na kung saan sila nangingitlog at nailalabas sa katawan sa pamamagitan ng pagtae. Kapag napisa ang mga itlog, maaaring pumasok ang larvae sa balat ng ibang tao. Mas mataas ang risk na makuha ito kapag nakahawak ng dumi o di kaya ay ng lupa na kontaminado ng feces kung saan ay ginagamit itong fertilizer. Karamihan sa mga taong may hookworm ay hindi nakakaranas ng sintomas. Ngunit, mangilan-ngilan sa mga ito ay nakakaranas ng gastrointestinal symptoms. Fluke. Isa itong uri ng flatworm na karaniwang makikita sa mga hayop na maaari ring maipasa sa mga tao. Ang fluke ay maliit na korteng dahon. Maaari itong maipagkaloob sa ating katawan kapag nakainom o nakakain ng mga freshwater plants katulad ng watercress na kinakapitan ng fluke. Kapag naipasok sa katawan, ino-occupy nito ang bile ducts at liver. Ilan sa mga taong mayroong fluke ay walang nararamdamang sintomas, ngunit maaaring maka-experience
ng sintomas months o years mula sa pagkaka-ingest ng parasite. Ang mga ito ay maaaring makaranas ng inflammation ng bile ducts o complete blockage. Maaari rin na magkaroon ng abnormally large liver o unusual readings ng liver test. Pinworm. Ito ay isang maliit at payat na uri ng roundworm na ka-size ng staple wire. Ang mga ito ay nakatira sa colon at rectum. Maaari itong maipasa sa pamamagitan ng direct contact o pag-share ng contaminated object mula sa taong may pinworm. Isa sa mga sintomas ng pinworm ang pangangati ng puwet na maaaring maging dahilan ng hindi pagkatulog. Ang sintomas na ito ay nararanasan sa gabi na kung saan ay lumalabas ang babaeng pinworm sa anus upang mangitlog sa palibot ng balat. Ascariasis. Ito ay may pagkakatulad sa hookworm at karaniwang makikita sa mga contaminated soils na ipapasok ito sa katawan sa pamamagitan ng pag-ingest ng eggs nito at karaniwang namumuhay sa ating intestines. Ang mga taong may Ascariasis infection ay kadalasang nakakaramdam ng few to no symptoms. Ngunit kapag naging severe, ay maaari itong mag-cause ng intestinal blockage o makaapekto sa paglaki ng mga bata. Trichinella. Ito ay isang uri ng roundworm na napapasok sa katawan ng tao sa pamamagitan ng pagkain ng raw o undercooked meats na naglalaman ng live larvae na maaaring lumaki sa intestines. Kapag na-reach ang kanilang full size, ang Trichinella worms ay maaaring umalis sa intestines at lumipat sa ibang tissues katulad ng muscles. Maliban sa gastrointestinal symptoms, maaari ring makaranas ng chills, muscle aches, joint pain, at pamamaga sa mata at mukha. Ang heavy infection ay maaaring magdulot ng hirap sa paghinga o heart problems o kung hindi naman kaya ay hirap sa paggalaw. Ang mga ito ay maaaring maging rason ng pagkamatay. Ka-health, kung ikaw ay nakakaranas ng mga sintomas ng intestinal worms, mas mainam na magpatingin sa doktor. Ilan sa mga tests na maaaring gawin upang ma-diagnose kung ikaw ay mayroong intestinal worms ay ang mga sumusunod: fecalysis o stool exam, blood test upang ma-detect ang ibang uri ng parasite, colonoscopy, ultrasound, at tape test na kung saan ay naglalagay ng piraso ng tape sa bandang anus ng tao bago matulog upang ma-check ang signs ng eggs. Ang pagkakaroon ng healthy immune system ay mahalaga upang ma-manage ang ibang uri ng tapeworms kahit hindi ginagamitan ng gamot. Maaari ring gumamit ng anti-parasitic drugs ang iyong doktor upang matanggal ang intestinal worm. Upang maiwasan ang pagkakaroon ng bulate sa tiyan, siguraduhin na laging malinis at maayos ang pagkakaluto ng mga pagkain. Maghugas ng kamay bago at pagkatapos magluto. Laging tandaan, iwasan ang pagkain ng raw o undercooked meats. Gumamit ng separate na chopping boards para sa karne at gulay. Hugasan ng mabuti ang mga karne, isda, gulay at prutas. Gumamit lamang ng malinis na tubig. Huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa aming health videos. I-check din ang aming playlist para sa iba pang health videos na kapupulutan ng tips. O, paano?
Kita-kits sa susunod na health and wellness topic dito lamang sa Healthy Pinoy. Take care!